Ito na po yung ingredient ko sa aking sweet and sour na isda. Isang kabaw-kabaw or bulingit ang tawag dito sa amin sa Mindanao. Na-ready ko na lahat. Yung 5 pirasong kalamansi, isang bell pepper, 2 itlog, isang carrot, isang big onion na white. Malinis na po ito lahat. Natanggalan ko na ng mga tinik. Ginawa ko ng boneless. Dinidrain ko na at mawala na yung tubig niya. Para sa pag-marinate, hindi siya malangsa pag walang tubig. Nag-prepare na ako ng kalamansi para sa marination sa aking isda. Magic sarap. Asin katamtaman lang. At na-mix ko sila para matunaw. Dagdagan ko ng suka na mahang or vinegar. Tsaka ito na, minarinate ko ng 30 minutes po ito. Sit aside ko lang ito sa gilid para ma-absorb yung lasa. 2 cornstarch na harina. Isang itlog. Haluin ng maigi. Pag kulang pa at tuyo, padagdagan ulit ng isang itlog. Ito na ang kanyang result. Ready na pang deep fry sa aking isda. Ganito na siya katik po. Mainit na yung mantika ko. Ito na po, naka-ready na. Nulog ko na ng isa-isa. Dandahan lang ang pagkahulog na hindi kayo matalsikan ng oil. At kung nagustuhan mo yung video ko, yung mga OFW na kasambahay, pwede niyo po ito gayahin. Paborito po ito ng mga Chinese, Japanese, Korean. Basta Asian country, pwede na po ito gayahin niyo po. Paborito talaga nila to. Ito na po siya. Dandahan lang sa pagbaliktad. Nabaliktad ko na siya kasi brown na, golden brown. Huwag masyadong i-over to kasi matigas na masyado. Tama lang sa pagka-golden brown, masarap. Ito na ang kanyang result ko. Ayan, pagkaprito. Nag-expand siya sa pagkaprito ko, guys, no? Kasi nilagyan ko siya ng itlog tsaka cornstarch. Ito na ang kanyang result, guys. Pang ano to, guys? Pang Chinese style talaga tong niluto ko. Na ano, sweet and sour. Masarap to, guys. Try niyo po. Simple lang yung ulam ko. Isang isdang bulingit lang o kabo-kabo ang tawag sa amin. Ganito na ang kanyang resulta, guys, so, di ba? Parang hindi isda pag naprito na. At na-dip mo yun sa cornstarch tsaka may itlog. Ito na, ready na lahat. Nagka-golden brown na po sila lahat. Nahaon ko na. Hindi mo malasahan na isda. Para siyang kainin. Ilang buto. Mag-prepare naman tayo sa kanyang sweet and sour sauce. 1:1 talaga ang pagkasukat dito. 3 kutsarang whole na vinegar at saka ketchup at saka sugar. Pinag-mix ko sila lahat yan ng maigi. Ito na ang pinaka-final sauce ko sa sweet and sour. Depende na talaga sa inyo kung anong gusto niyo ilagay. Ang sa akin lang ay simple lang na pang-timpla. Kung anong meron sa kusina, yun lang ang pagtsagaan ko. I-add niyo kung anong gusto niyo lagyan ng black pepper, pwede rin. Mainit na yung kawali ko, nilunod ko na yung white onion, pinaga-mix ko. Gusto ko yung golden brown. May iba toppings na lang na nilalatuin. Pero sa akin niloto ko kasi ayoko yung hilaw. Haonan ko muna ito at iset aside. At ito naman, hulog ko yung bell pepper. Halo lang. Sunod, carrots. Mix well. Add ng cornstarch na 1/2 tablespoon lang. At kung masobrahan mo ng lapot, dagdagan mo ng tubig, pwede rin. Yung tama lang sa lapot ang pagkalagay nyo. Hinaan ang apoy, wag lakasan para hindi siya mag-dry. At pwede mo na ilunod yung isda na pinirito mo. Ito na, hinulog ko na yung piniprito kong isda. Pinag-isa-isa ko lang kasi maliit lang yung kawali ko, guys. Kung nalakihan lang yung kawali ko, pwede ko ihulog sila lahat. At gusto ko isa-isa para hindi siya magkalasog-lasog. Ayun na po, guys, pinagmimix ko lahat.
Inulog ko na yung white onions guys sa taas. Pang toppings lang po to, optional. At ito yung nilagyan ko ng dry garlic na fried. Spring onion. At nakaresonate ka sa video pong ito. Pakipindot po sa like sa taas. Sunod comment. Sunod like. At share. At pangbaba ay save. Para makagawa po ako ulit ng video sa sunod. Ito na po. Ready na po yung ulam ko. Kain na po. Thank you for watching. See you next vlog.